huwag siyang patayin. Ngunit tila bingi sa kanyang mga iyak at pakiusap. Pinasakan ng panyo ang kanyang bibig at pinaputukan ng baril. Kilalanin natin si Mayor Sanchez. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Nang maalarma ang landlady ng Laville, isang dormitoryong pambabae sa loob ng UP Los Baños. Matapos hindi umuwi ang isa sa mga estudyante na si Eileen Sarmenta. Hindi siya kilalang bulakbol, mabait at masunurin ito sa patakaran ng dormitoryo. Bago mag-alas 8 ng umaga, ay tinawag ng landlady ang mga dormmates at kaibigan ni Eileen upang i-identify ang kanyang katawan sa UP Los Baños Police Station. Positibo pa rin siyang kinilala ng mga kaibigan at sorority sisters niya sa UP Sigma Delta Phi kahit pa hindi na halos makilala ang kanyang muka dahil sa sugat na tinamo nito mula sa tama ng bala. Iisa na lamang ang mata niya. Mayroong nakapasok na panyo sa bibig. Ang kanyang salawal ay naman sa kanyang paanan habang nakasuot pa ang kanyang paboritong puting sapatos. Agad na tinawagan ng landlady ang ina ni Eileen upang ipaalam na mayroong nangyari sa kanilang anak at kailangan nila itong puntahan. Hindi mailarawang sakit ang naramdaman ng mga magulang ni Eileen sa sinapit ng anak, lalo na ang sinapit nitong paghihirap bago pumanaw. Halos hindi na rin nila nakilala ang katawan na nakatambad sa kanilang harapan. Kilala lamang nila si Eileen mula sa natatanging nunal nito sa pisngi. Inilarawan si Eileen na mga malalapit sa kanya at mga sorority sisters niya bilang mayroong matamis na ngiti at punong-puno ng buhay. Sa tuwing magkakaroon sila ng rehearsal ng kanilang play, mayroong nal ang kanyang pisngi na lalong nakakadagdag sa kanyang kagandahan kapag ngumingiti ito. Sweet. Mahinahon ang boses kahit napipikon na o galit. Isang mabait na kaibigan at anak. Maya-maya pa, natagpuan naman ang katawan ni Alan Gomez sa isang masukal na bahagi ng Barangay Imok sa Calauan, Laguna. Isang lugar na inilarawan ng mga naghihinagpis na fraternity brothers ni Alan sa Upsilon Sigma Phi bilang dump site. Inilarawan si Alan na mga malapit sa kanya bilang isang nakakatawang tao. Gayon na lamang din ang panlulumo ng ina at kapatid ni Alan. Sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay matalik na magkaibigan. Mga pangkaraniwang college students lamang. Nagkakilala sila sa kolehiyo sa UP Los Baños kung saan pareho silang kumuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Isang scholar si Eileen at nagme-major sa Food and Nutrition for Large Animals, habang si Alan naman ay nagme-major sa Beef Production. Gaya ng iba ay nagpapalipas sila ng oras sa paglalaro ng board games, tumatambay kasama ang mga kaibigan, nagkukwentuhan at nilalasap ang mga huling buwan nila sa kolehiyo habang sabik na inaabangan ang nalalapit nilang graduation. Gabi ng lagim. Ayon sa statement ng dalawang saksi na kasama ng dakpin ang dalawang estudyante, umaga pa lang ng ika-28 ng Hunyo 1993 ay bumuo na ng plano ang mga tauhan ni Mayor Sanchez. Pagdating ng hapon ay sinundo na ng isang ambulansya ang mga miyembro ng grupo sa iba't ibang parte ng Laguna. Ito ay sina PNP Calauan Deputy Chief George Medialdea, ang magkapatid na sina Luis Corcolon at Rogelio Corcolon alias Boy, Zoilo Ama, Baldwin Brion na pamangkin ni Mayor Sanchez, at Pepito Kawit, isang hardinero. Kasama din dito ang dalawang aide ni Mayor Sanchez na naging witness na sina Vicencio Malabanan at Aurelio Centeno. Sina Medialdea, Malabanan, Luis at Ama ay miyembro ng isang grupong binuo ni Major Canyo upang tugisin si alias Tisoy. Si Centeno ang naatasang magmaneho ng ambulansya. Unang sinabi daw sa kanila ay huhulihin nila ang isang kilalang gun runner at tulak sa kanilang lugar na si Rodolfo Calva alias Tisoy. Ngunit habang nagmamaneho na daw siya papuntang Los Baños, ay inanunsyo na ni Luis Corcolon ang tunay na pakay ng kanilang pagsasama-sama. May kukuhain daw silang regalo para kay Mayor, na siguradong tutulo ang kanilang laway sa ganda. Pasado 7 p.m., dumating sa UP Los Baños ang grupo, sakay ng ambulansya.
Inutusan ni Luis na bagalan ni Centino ang kanyang pagmamaneho sa loob ng campus upang mahanap nila ang regalo. Nang hindi nila ito makita sa campus, ay hinanap nila ito sa popular na tambayan ng mga estudyante, ang Agrix Complex. Bumaba ng ambulansya sina Luis, Boy, Ama, Brion at Kawit upang hanapin si Aileen. Habang naiwan naman ang iba sa ambulansya. Habang nasa loob ay narinig ni Centino si Medialdea na ipinapaalam kay boss na nandoon na sila sa eksaktong lugar. Ang kausap niya ay walang iba kundi si Mayor Sanchez. Sa loob ng Agrix Complex ay mayroong restaurant na tinatawag na Cafe Amalia. Sa harap nito ay nakapark ang isang Toyota Tamaraw commuter van na pag-aari ng pamilya ni Alan. Sa harapan ng van ay nakaupo ang hinahanap nilang regalo, si Aileen Sarmenta. Katabi niya ang matalik na kaibigang si Alan Gomez. Nilapitan ang dalawa ng mga grupo na bumaba mula sa ambulansya. Armado ng kanilang mga baril, ay persahan nilang kinaladkad ang dalawang estudyante papunta sa likuran ng Tamaraw van. Pagkatapos ito ay naiwan sina Centino at malabanan sa ambulansya, habang ang iba naman ay sumakay sa Tamaraw van at magkasunod na tumungo sa Irais Farm sa Barangay Corba na pag-aari ni Mayor. Pagdating sa farm ay agad na ibinaba ang dalawang estudyante. Si Aileen ay binusalan ng panyo sa bibig at si Alan naman ay tinalian ng puting towel sa bibig. Parehong nakatali ang kanilang mga kamay. Mula sa rest house ng farm ay lumabas si Mayor Sanchez na nakasuot ng pang-jogging at sinabi sa kanyang mga alagad, "Mga anak, anong problema?" Sinagot naman siya ni Luis ng, "Mayor, ito na ang regalo namin sa iyo, ang babaeng inaasam-asam mo." Kitang-kita na natuwa ang mayor. Matapos magkomento sa kagandahan ni Aileen, ay tinanong ni Mayor kung bakit may kasama itong lalaki. Sinagot naman siya ni Medialdea na kasama ito ni Aileen at dinala ang dalawang estudyante sa loob ng rest house. Diniretso si Aileen sa kwarto ni Mayor kung saan magagawa na nito ang lahat ng kanyang gusto sa dalaga. Si Alan naman ay sinimulan ng bugbugin nila Luis, Boy, Ama at Medialdea bago ihagi sa labas ng rest house. Doon ay hinampas naman siya ni Kawit ng puwetan ng Armalite sa tiyan. Natumba si Alan sa isang cement box at nawala ng malay. Akala ni Brion ay patay na ito, ngunit sinabi ni Kawit na darating ang kanyang kamatayan mamaya. Pumunta si Centino sa katapat na rest house habang naghihintay ng susunod na utos. Doon ay nanood siya ng telebisyon kasama ang mga personal aide ni Mayor na sina Edwin Cosico at Raul Alorico. Sinabi sa kanya ni Alorico na sabik na naghihintay si Mayor. Nag-aalala pa nga ito at baka hindi na dumating ang kanilang grupo. Ngunit bakit nga ba si Aileen ang pinuntirya ng grupo? Paanong nakilala ni Mayor ang dalaga? Ito ay nagsimula ng kapanayamin ni Aileen si Mayor Sanchez para sa isang school paper. Noong panahong iyon ay kasalukuyang nililitis ang kaso ni Sanchez para sa isang krimen ng pagpatay sa mag-amang Nelson at Rickson Peñalosa noong 13 ng Abril 1991. Si Nelson ay isang political leader na sinusuportahan ang kalaban ni Sanchez sa politika. Sa panayam na ito, unang nagkaroon ng interes si Sanchez sa kolehiyala. Sino nga ba si Mayor Sanchez at bakit tila ganoon na lamang kalakas ang kanyang loob na ipagawa ang ganitong uri ng kahalangan? Si Antonio Leiza Sanchez ang nagsilbi bilang Vice Mayor ng Calauan, Laguna mula 1972 hanggang 1980 at Mayor naman mula 1980 hanggang 1986 at 1988 hanggang 1993. Kilala siya sa kanyang kakaibang pag-uugali at mop-top na hairstyle. Madalas din na nakikita sa mga picture at telebisyon na katabi niya ang estatwa ni Blessed Virgin Mary at ipinapahayag ang kanyang pagmamahal dito. Minsan pa nga ay nakuhaan siya ng isang kakaibang interview. Inamin niyang marami siyang mga nobya at kabit habang katabi ang nakangiting asawa niyang si Editha Vito Sanchez. Sinasabi ding siya ay banidoso, mahilig sa imported na pabango at collagen treatment para sa kanyang mukha. Sa kabila nito ay hindi maikakaila na malakas ang kapangyarihan ni Sanchez sa Calauan, Laguna. Sinasabing mayroon siyang pribadong army at sangkot sa iligal na pagsusugal, kaya't maraming nakuhang mga ill-gotten wealth sa panahon ng kanyang pamumuno. Alauna ng madaling araw, 29 ng Hunyo, kinaladkad na nila Luis at Medialdea. Palabas ng rest house si Aileen. Magulo na ang buhok nito. Nakabusal pa rin ng panyo ang kanyang bibig. Nakatali ang mga kamay at nakaibaba na ang
Lumabas din ang mayor na nakasuot lamang ng polo. Pinasalamatan sina Luis at Medialdea sa kanilang regalo at sinabing, "Tapos na ako sa kanya. Inyo na siya." Bago, itinanong kung anong gagawin nila sa lalaki. Sinabi ng mga ito na tatapusin na lang din nila ito upang hindi na sila mabulilyaso. Isinakay si Eileen at Alan pabalik sa Tamaraw van at umandar na ito patungong Kalawan habang nakabuntot ang ambulansyang minamaneho ni Centino. Habang nasa daan, nang makarating sila sa barangay Imok, ay nakita ni Centino na nagpapagewang-gewang na ang van na tila may kung anong kumusyon na nagaganap. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng putok ng baril. Tumigil ang van at lumabas sa likuran nito si Kawit at kinakaladkad si Alan na nooy duguan na ang ulo papunta sa kalsada patungo sa isang masukal at tila tambakan ng basura na lugar. Doon ay muling pinaputukan ni Kawit si Alan upang siguraduhing tapos na ito. Muling umandar ang convoy papunta sa iba namang lugar. Tumigil sila sa isang tubuhan sa sitio paputok sa may barangay Mabacan, Laguna. Dito umano inanunsyo ni Luis na turbuhin na rin natin ang tinurbo ni boss. Unang chumorva si Luis, sumunod si Medialdea, Boy, Ama, Brion at Kawit. Sa kalagitnaan nito ay patuloy ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Eileen na itigil na nila ang kanilang ginagawa ngunit tila walang naririnig ang mga ito. Sa isang punto ay inaya pa daw siya ni Kawit na makitsurva na rin sa kanila ngunit tumanggi siya dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na gumaya sa pinaggagawa nila sa dalaga. Akala pa nga daw niya ay patay na ito. Pagkatapos daw ni Kawit, sa kabila ng takot, pagod at sakit ng katawan ay pinilit pa daw ni Eileen na lumuhod at magmakaawa na huwag siyang patayin. Ngunit pinasakan lamang ni Luis ng panyo ang kanyang bibig bago paputukan ng kanyang armalite. Pagkatapos ito ay inutusan nila si Centino na itapon ang katawan ni Eileen na kanya namang iniwan sa van. Maya-maya pa ay sumakay na ang mga salarin sa ambulansya upang ihatid na sila pauwi ni Centino. Sa daan ay dismayadong pinanood nila Centino at ng isa pang saksi na si Malabanan ang mga salarin habang masayang binabalik-balikan ng mga ito ang kasiyahan nila sa gabing iyon hanggang maihatid na silang lahat sa kanya-kanyang bahay. Investigasyon kuno. Isang peking investigasyon ang isasagawa ng mga galamay ni Mayor. Noong umaga ring iyon ay sinundo ni Centino at Medialdea si Malabanan, Luis at Ama sakay ng ambulansya. Pumunta sila sa barangay Imok upang puntahan ang pinagtapunan nila kay Alan at palabasin na magsasagawa sila ng isang police operation. Bumaba sina Luis, Medialdea at Malabanan mula sa ambulansya at pinabalik si Centino sa munisipyo. Ang mga bumaba naman sa barangay Imok ay ipinagpatuloy ang planong paghuhuli sa target nilang si alias Tisoy. Nakita nila itong mabilis na nagpapaandar ng motorsiklo. Nagpaputok sina Medialdea at Luis sa hangin, ngunit hindi tumigil si Tisoy at nakatakas. Sa munisipyo naman, si Boy Corcolon ay ipinaalam kay Ama na isang bangkay ng babae na nasa loob ng van ang nakita sa barangay Mabacan. Tinawagan naman ni Ama sa radyo si PNP Chief of Kalawan, Major Canyo, na nooy ipinatawag ni Mayor. Kaya naman inutusan ni Major Canyo si SPO2 Melencio Nunez na mag-imbestiga. Nakatanggap si Centino ng utos na bumalik sa barangay Imok upang sunduin ang mga naiwan doon at pumunta sa barangay Mabacan upang puntahan naman ang bangkay ni Eileen. Nang makarating sila sa tubuhan ay naroon na si Major Canyo, ilang mga pulis at mayroon na ding mga taong nakikiusyoso. Dito na nagsimula ang pag-arte ng grupo. Tila nahahabag sa lagay ng nakahandusay na katawan. Nilapitan ito ni Medialdea at ibinaba ang t-shirt ni Eileen at itinaas ang kanyang bago tinakpan ng sako upang protektahan ito sa mga mata ng dumaraming tao. Nakarecover sila ng ilang nagkalat na gamit sa loob ng van gaya ng ilang pakete ng sigarilyo, isang paddle, spike shoes at 5 bote ng beer. Ang van na kinalalagyan ni Eileen ay minaneho ng isang lalaking nagngangalang Hener pabalik ng UP Los Baños at ineskortan ng ambulansya at ng sasakyan ni Major Canyo. Bandang 9:30 AM ay pinapunta daw ni Major Canyo si Medialdea sa bahay nila Alan Gomez upang hanapin naman ito dahil siya ang huling kasama ni Eileen. Katulong lamang ang inabutan ni Medialdea sa bahay ng mga Gomez. At sinabi nitong kagabi pa hindi umuwi si Alan. At huling nakita nakasama ang isang jet Tejada bandang 6:30 PM. Humingi ng permiso si Medialdea upang hanapin sa loob ng bahay si Alan at pumayag naman ang katulong. Ngunit
wala ito sa loob. Bago umalis ay sinabihan pa niya ang katulong na pag-igihan ni Alan ang kanyang pagtatago dahil suspect siya sa krimen. Pinuntahan niya sunod ang bahay nila Jet Tejada ngunit wala ito doon. Dumiretso si Medialdia sa boarding house nila Eileen at sinabihang dahang-dahang ipaalam sa magulang ni Eileen kung ano ang nangyari. Kalaunan ay nakita ni Medialdia si Jet Tejada sa barangay hall at mariin itong tinutulan ang pagbibintang ni Medialdia na may kinalaman sila ni Alan sa pagkamatay ni Eileen. Sinabi niyang hindi nila kayang gumawa ng ganoong klaseng bagay. Maya-maya lamang ay nahanap na din ang katawan ni Alan. Base sa isinagawang autopsy sa dalawa, si Alan ay nagtamo ng tama ng bala sa likuran at ulo na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Lumalabas na binugbog ito bago tinapos. Habang si ID naman ay mayroong indikasyon na chinerva muna bago patayin. Napag-alaman ding mayroong sapat na dami ng nakuha sa kanyang katawan upang punuin ang isang lata ng sardinas. Indikasyon na marami ang kalalakihan na pinagmulan nito. Sa kasamaang palad, kahit na maraming ebidensya ang naiwan ay hindi pa nagagamit sa Pilipinas ang DNA testing bilang ebidensya sa krimen noong panahong iyon. Dinala ang katawan ni Eileen at Alan gamit ang Tamaro van papuntang munisipyo. Dito nakita ni Centino na nililinis ng isang preso na nagngangalang Arnold ang van. Napamura na lamang siya at sinabing ibalik ang mating ng kotse. Sinabi ni Ama kay Major Canyo, baka magaya sila doon sa pulis na sinunog ang kulambo na ebidensya sa isang malawakang pagpatay sa Parañaque at sinipa sa trabaho. Pagdating ng hapon, pumunta sina Malabanan, Ama at Medialdia sa bahay ni Mayor upang ipagbigay alam na mayroon ng presensya ng CIS, Criminal Investigation and Detection Group, NBI at media sa lugar. Nagalit si Mayor at kinagalitan sila dahil sa hindi paggamit ng kanilang utak. Ngunit kalaunan ay sinabi niyang maaayos niya ang problema sa halagang mas mababa pa sa brand new car. Ika-30 ng Hunyo 1993. Pumunta si Centino sa bahay ni Mayor sa Calauan dahil natatakot siya sa mga report na pinaghahanap na ang driver ng ambulansya na sangkot sa pagpatay sa magkaibigan. Binigyan ni Mayor ng 2,000 pesos si Centino at sinabing manahimik muna o mas maigi ay magtago na lang. Na siyang ginawa naman ni Centino. Sa parehong araw ay nagsagawa din si Mayor Sanchez ng sarili niyang investigasyon. Inutusan niya si Medialdia na iabot ang isang short na di umano ay nakita ng isang lalaki sa gilid ng kalsada. Ito di umano ay kay Eileen. Sa sariling pag-iimbestiga ni Mayor ay napag-alaman niyang nakaalitan ni Alan ng isang kinatatakutang estudyante sa UPLB na si Teofilo Alqueza alias Kit, frat brother ni Alan, SK chairperson sa Laguna at anak ni General Dictador Alqueza, isang maimpluwensyang tao sa kanilang lugar. Ayon kay Medialdia ay nakita nila si Kit na mayroong dugo ang kamao, ngunit sinabi daw nito na mula ang sugat sa sinuntok niyang pader. 10 ng Agosto 1993. Sakto namang nahuli ng mga pulis si Centino sa Divisoria. Pumayag itong maging witness at sumunod naman si Malabanan. Pero ayon sa testimonya ni Medialdia, pinahirapan lamang daw ang dalawa upang magbigay ng pekeng salaysay. Gayunpaman, ang pressure na malutas ang kaso at mga ebidensya ay taliwas sa kanilang testimonya. Parehong araw na ito ay nakatanggap si Mayor ng tawag na umalis na ng bansa dahil aarestuhin na siya matapos ang 3 araw. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Mayor dahil wala daw siyang kinalaman sa krimen. Ika-13 ng Agosto, hinuli si Mayor Sanchez sa kanyang bahay sa Calauan at dinala sa Camp Vicente Lim kung saan piniresenta siya sa media. Doon ay nakita niya sina Centino at Malabanan na hindi siya binati. Inutusan ni General Salimbangon ang 2 witness na idawit si Sanchez bago ipag-utos na posasan ito. Habang ginagawa ito ay minura ni Mayor si General Salimbangon at sinabing fini-frame up siya nito. Itinanggi ni Mayor na binigyan niya ng 2,000 si Centino. Aniya, bagamat kilala niya ito ay sa korte lamang niya ito sumunod na nakita. Itinanggi niya rin ang pagkasangkot sa kanya ni Malabanan sa krimen. Aniya ay humingi pa nga daw ito ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng sulat. Ngunit napansin ng korte na ang sulat ay naka-address kay Judge Baldo. Sunod-sunod ng hinuli ang iba pang mga alagad ni Mayor na idinawit ng mga witness. Ka-6 ng Hulyo 1993, pumunta sina Medialdia, Ama at Malabanan sa PNP Santa Cruz upang sagutin naman ang ilang katanungan kung bakit nilinisan ang van.
Ayon kay ama, si Major Canyo daw ang nagpalinis ng van. Pinatunayan naman ito ni Medialdia at sinabi pa niyang sinabihan daw siya ni Major Canyo na huwag nang banggitin ang tungkol sa paglilinis ng van. Kinabukasan, binisita ni Major Canyo si Medialdia at sinabi daw nito na ituro na lang nila na si Malabanan ang naglinis ng van. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil si Major Canyo naman daw talaga ang nagpalinis nito. Dahil hindi niya makayanan ang amoy ng dugo mula dito. 12 ng Setyembre 1993, formal nang binasahan ng korte ng kanilang kaso sina Mayor Sanchez, Brion, Kawit, ang magkapatid na sina Luis at Rogelio Boy Corcolon, at si Medialdia na 2 araw bago ito ay dinismiss sa kanyang pagkapulis. Iba-ibang alibay ang binigay ng mga suspect. Ayon kay Medialdia, noong araw ng krimen ay umuwi siya ng bahay bandang 9 p.m. matapos nabigong mahuli sa kanilang operasyon si alias Tisoy. Nakita niya naglalaro ng mahjong ang kanyang asawa kasama ang ilang kaibigan, kaya sumali siya dito ng 1 oras. Pagkatapos ay natulog na siya hanggang alas 5 ng sumunod na araw upang muling tuntunin si alias Tisoy. Pinunto din nila ang ilang testimonya ni Centino. Bakit daw nila gagawin kay Eileen iyon sa loob ng van na limitado ang espasyo kung maaari naman silang pumili ng mas komportableng lugar. Hindi din daw tugma sa mediko-legal ang paghampas sa puwitan ng Armalite sa tiyan ni Alan. Pinanindigan din nila ang ilang mga bagay. Sa korte ay sinabi ni Luis na nagpaplano na daw si Kit na patayin si Alan dahil dinate daw nito ang nobya niyang si Rose. Ngunit bago pa man umabot sa korte ay nagsabi na si Kit noong araw na siya ay pinagbintangan na 3 buwan bago pa mangyari ang insidente ay nagkaayos na sila ni Alan. Ayon naman sa kapatid niyang si Boy Corcolon ay hindi siya umalis ng bahay noong gabi na naganap ang krimen hanggang kinabukasan ng 7 a.m. kung saan pumunta na siya sa Kalawan Police Station gamit ang kanyang motor. Ang pamangkin naman ni Mayor na si Brion ay itinanggi na nakihalubilo siya sa sinumang mga akusado noong gabi ng Hunyo 28. Nanatili lamang daw siya sa kanilang bahay sa J. Del Valle Street, Kalawan, Laguna at kinabukasan ay inaresto daw siya ng walang warrant sa bahay ng kanyang father-in-law. 25 ng Enero 1995, itinanggi ni Sanchez sa isang hearing ang lahat ng aligasyon tungkol sa kanya. Aniya, nakadiretso po ang mukha ko sa kanilang lahat kahit tattarin kami nila ng pinong-pino. Wala po kaming mga kasalanan sa kanila at wala po kaming sa kanila at wala po kaming pinapatay na tao sa kanila. 11 ng Marso 1995, a plot seemingly hatched in hell. Iyan ang paglalarawan ni Judge Harriet Demetrio ng Pasig City Regional Trial Court Branch 70 sa ginawang krimen kay Eileen at Alan. Bago niya hatulan ng guilty beyond reasonable doubt sina Mayor Sanchez, George Medialdia, Luis at Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Baldwin Brion at Pepito Kawit sa salang at homicide. Pinatawan niya ang lahat ng akusado ng 7 termino ng reklusyon perpetua at inutusang magbayad ng may kabuuang 5,596,900 sa pamilya Sarmenta at 5,675,000 sa pamilya Gomez para sa lahat ng actual damages, moral damages, attorney's fee at litigation expenses. 28 ng Nobyembre sa isang panayam na ipinalabas sa Crime Classic, mariin pa ring pinabulaanan ng kanyang pamilya at ni Mayor Sanchez ang kinalaman niya sa krimen. Bagkus ay naaawa pa daw siya sa pamilya. Aniya, naaawa ako sa kanila kasi hindi pa nila nakukuha yung tamang hustisya sa kanila. Naaawa ako sa kanila. Sa tingin daw ni Sanchez ay politika ang dahilan kung bakit siya idiniin sa kaso. Aniya ay mayroon siyang planong kumandidato bilang gobernador ng Laguna at nung panahong iyon, dahil walang laban ang mga katunggali niya sa posisyon, ay gumawa ang mga ito ng paraan upang hindi siya makatakbo. Taong 2019, muli na namang naging laman ng headlines ang kaso ni Mayor Sanchez matapos kumalat ang balita na siya ay lalaya na dahil sa Republic Act No. 10592, pataas na nagbibigay ng good conduct time allowance para sa mga preso. Nagdulot ito ng public outrage. Muling nabuksan ang mga sugat ng pamilya Gomez at Sarmenta sa nakakagimbal na balita.
Dito din lumabas sa mga interview na wala pang binabayaran na danyo si Sanchez sa dalawang pamilya. August 20, 2019, isang release order na may pirma ni Bucor Chief Nicanor Faeldon ang ipinakita sa balita. Nauna na itong itinanggi ni Faeldon ngunit hindi nagkomento noong ilabas ito sa media. Posibleng nakalaya na sana si Sanchez sa loob ng 2 buwan dahil dito. Sa ilalim ng Republic Act 10592 ay hindi makikinabang ang mga preso na may kasong mapapailalim sa heinous crime. Dahil sa galit ng publiko ay nakarating ang balita sa Malacanang. Dahilan upang personal itong i-review ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at matagumpay na napigilan ang paglaya ni Sanchez. Sinibak din sa pwesto si Bucor Chief Nicanor Faeldon. Malayo sa good ang behavior na ipinakita ni Sanchez sa loob ng bilangguan. Oktubre 2006, kinasuhan siya ng possession of illegal matapos mabisto ng isang gwardya na nagtatago siya ng 2 klase ng masamang bisyo. Taong 2010, nahulihan siya ng masamang bisyo na nagkakahalaga ng 1.5 million na itinago niya sa loob ng estatwa ng Birheng Maria. Taong 2015, sa isinagawang raid ay nakuhaan naman siya ng isang air conditioning unit at flat screen TV sa kanyang kwarto. Ika-27 ng Marso 2021, isinugod sa New Bilibid Prison Hospital si Sanchez, ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Nakita siya ng kanyang mga kakosa na maayos namang natutulog ng gabi at wala naman daw inireklamo na masamang pakiramdam. Ngunit, nang mag-umaga na at hindi pa daw ito nabangon ay sinilip na siya ng mga kakosa niya at nakitang hindi na ito humihinga. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Mayor Sanchez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.